Sa mga katatanan, glory to God. Psalm 73 verse 1 to 17 read, begin. Truly, God is good to Israel, even to such a far but for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh sleep, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. For there are no bands in their death, but their strength is firm. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Therefore pride compasseth them about as a chain. Violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with versa. They wickedly concerning oppression, they speak loftily. They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. And they say, how that God knoweth, and is their knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly, who prosper in the world, they increase in riches. Verily, I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocence. For all the day long say, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. When I thought to know this, it was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Thank you sa mga testimony ng bawat isa, memory verse, life verse. Thank you sa iyong salita. Sweet Holy Spirit, help us, help me. Patawad sa aming kasalanan, cleanse our heart. Thank you, O God, sa bawat isa dito, Lord. Bless them, bless thy word, at bawat isa mag-grow spiritually. Sweet Holy Spirit, help us, guide us in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw ay unang Sunday na September. Birthday ngayon ni Kanang, tatay ni Ma'am Annalyn, September 7. Sulwining ko rin yun, no? Ritay Abon. Ang title ay Keep Your Focus on God. Keep Your Focus on God. So, ang sumulat dito ay si Asaph. Asaph ang kanyang pangalan. Hindi yung Asaph sa TV, di ba? Ito ay si Asaph. At si Asaph ay isa ka propeta, isa ka musician. Imaw ay salain ng mga Levites. At imaw ay choir leader, song leader, music leader si Asaph na to. So siya sumulat nito na Psalm 73. At alam natin na God will deliver the righteous. At ito si Asaph ay sa templo siya nag-work. Ang kanyang buong pamilya sa templo, sila ang na-in-charge sa music ministry sa templo. Siya isa ka Levitical musician. Musician siya. Ibig sabihin na Levitical na lahi siya sa Levi, sa tribe of Levi. Pangatlong anak yan ni Jacob. Hindi ko makamali. Si Levi. Ang pangalan si Reuben. Si Asaph, isa rin ka musician, magaling sa music. At siya rin ay propeta. At isa rin siyang composer. Siya rin sumulat ng Psalms 50 at Psalms 73 hanggang 83. So siya ay masabi natin magaling sa pagiging musician, si Asaph. Dito ay nagkaroon siya ng pag-obserba sa kapaligiran that time. Kaya kung mapansin niyo dito, unang sinabi mo na niya na truly God is good to Israel. Mahina, di no? Mahina. Di ba man so truly God is good to Israel. Tunay nga yung Diyos ay mabuti sa Israel. At totoo naman yun, napakabuti ng Diyos. Yan, thank you. Napakabuti ng Diyos sa bansang Israel. Alam niyo kung bakit? Mula noon hanggang ngayon, pinoproteksyonan sila ng Panginoon. Pero di ko maintindihan yung mga kalapit ng mga bansa ay gusto silang lipulin, ubusin. Kahit sa tempo ni Hitler, alam mo yan sa history, ni Adolf Hitler, yung general ng German, na
ilang milyon na Hudyo ang pinatay ni Hitler, yung sa gas chamber, mga 3 million yata, no? Hindi mo kamali, no? Pinapasok sila sa kwarto, yun pala pinapasok sila doon para pausukan lang ng gas. Mga 3 million siguro naman. Imagine, ano, gusto kasing lipulin yung mga Hudyo. Ay lahi yan ni Lord Jesus. So, siyempre, pakana yan ng kaaway. Until now, gusto pa rin silang lipulin ng mga extremist na mga Muslim doon sa Israel. Pero hindi nila matalo-talo ang mga Jewish people because the Israel is the people of God. Ano sabi doon sa Genesis? Ang sinumang mag-bless sa'yo ay i-bless. Nakinagin. Sino mag-bless sa iyo, sabi kay Abraham, ay i-bless ng Panginoon. Sino mag-curse ay sukumpa. Nani ay dapat ay i-bless yung Israel. Pag in-bless mo yung Israel, i-bless ka ng Panginoon. Pag sinumpa mo yung Israel, sumpa ka ng Panginoon. So may pangako yan ng Diyos talaga. So hindi pwede maputol yan. Kaya dito ay truly God is good to Israel. At siyempre yun ang karakter ng Diyos, na ang Diyos, ang karakter niya ay good. Kaya God is good all the time, God is good. Ang protection niya ay nandoon sa laban sa kanilang mga enemies, even sa Old Testament. Ang mga kaaway ng mga Israelites, sa mga Amorites, Hittites, mga Philistines, at iba pa, marami yan, mga may dulong IPS, no? Mga Amorites, Hittites, Jebusites, ano pa yung mga lahi noon. At lalo ba kung mayroong malinis na puso, sabi nga sa Samsai, ang may malinis na puso, they can see God. Lahat naman tayo ang ating puso ay before ay marumi. Pero ngayon malinis na yan because nilinis na ng dugo ni Lord Jesus. Amen? Washed by the blood of Jesus. Diba? For without the remission of sin, without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Ibig sabihin, dahil sa dugo ni Lord Jesus ay malinis na ating mga puso. Ibig sabihin, we have a clean heart. So we can see God also. Pero noong ng panahon ay pag makita mo ang Diyos, mamamatay ka. Sabi nga ni Moses ay, ng mga tao, mga Israelites ay, Moses, ikaw na lang magkausap sa Panginoon, wag na kami, kaya mamamatay kami sa kanyang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Moses na lang yung spokesperson. Siya na lang yung anong sabihin ng Panginoon. Si Moses, kung anong gustong sabihin ng Panginoon sa mga Israelites, kay Moses na lang, sa propeta na lang, kay Moses. Kung anong instruction ng Diyos sa Israelites, kay Moses niya sasabihin, at si Moses sabihin niya rin sa mga Israelite that time. Dahil kung makita nila ang Diyos ay mamamatay sila. Pero nakita ni Moses yung likod lang ng Diyos. At yun nga si Lord Jesus yun. Yung pinakita lang yung likod lang. Pero sa time na ng mga apostles sa New Testament, nakita niyo na talaga nila yung Diyos, si Lord Jesus Christ, sa katauhan ni Lord Jesus Christ. Sa fully God, si Jesus Christ ay fully God, fully man. Ibig sabihin ng fully ay F-U-L-L-Y. Buong Diyos, si Jesus, buong ring tao. Pwede na truly God, truly man. Yan. Truly God, si Jesus, truly man, si Jesus na tao. Kaya, even mayroong kamatayan, huwag tayong matakot. Minsan yung mga bata, no, iyak talaga sila eh. Iyak sila, siyempre, namatay yung mama nila. 47 years old, napakabata naman. Because of sin. Usually, ang tao namatay hindi lang because of cancer. The truth is because of sin. Kaya tayo namatay talaga dahil sa kasalanan. For the wages of sin is death. Yun talaga. Pero salamat, yung death na yan ay Jesus already conquered. Amen? Si Jesus ay namatay, inalibing after 3 days, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya pasalamat tayo na mayroon tayong founder, si Lord Jesus na muling nabuhay. Pero yung founder ng Buddhism, si Buddha, Siddhartha Gautama, hindi nabuhay. Ang founder ng Muslim, Islam, si Muhammad, walang record na muling nabuhay. Yung Hindu, walang founder eh. Research niyo, walang founder yung Hindu. At yung Hindu ay marin silang million gods. Imagine, million gods. Imagine mo kung ilang million
Ilan ang 1 million? 10 na 100,000. Could you imagine yan ang Diyos ng Hindu? Diyos nila ay baka. Pero tayo, paborito kayong pagkain yan. Nilagang baka. Ang Diyos nila ay daga. Ang Diyos nila ay elepante, manok. Lahat ay, ilan pa rin, hindi pa nga kaabot ng 10 eh. Ay, kung yun, 10 na 100,000 yun ang Diyos nila, million gods. Imagine. Pero, ganun pa man ay walang record na, walang founder. Kaya bawal doon sa, meron ba kasi India, conversion law. Ibig sabihin, ay pag Hindu, hindi na pwede maging Christian. Dahil, ang mga Christian doon ay, pag nahuli, sila ay binibilanggo, sinasaktan, at passwords, pinapatay. Sinusunog yung mga kotse nila, pinapatay, sinusunog yung mga nako-convert sa Christianity. Ganun dun sa India. Kaya ang tawag doon ay CRAN. Ng mga missionary CRAN, Creative Restricted Access Nation. Kita mo kung mag-preach yun sa Bethany, ang speaker nila ay missionary to Vietnam or India or China or North Korea. Hindi pinapakita yung mukha. Nakalagay lang ay flag na cross na may blue, na pula at puti. Nakalagay CRAN. Creative Restricted Access Nation. Ibig sabihin maging creative ka, restricted, bawal doon, access, may access doon ng bansa, nation. Kaya hindi pinapakita ang itsura na mga speaker na mission sa CRAN. Dahil siyempre pag nakita yun, pwedeng hulihin at report or kung i-report, paano kung kanilang papatayin. So ganun doon ka-terrible sa ibang lugar. Unlike sa atin ay malaya tayo dito, nakakatipon sa pag-worship sa Panginoong Hesus. Kaya samantalin natin yung pagkakataon na to. No? Ako ay nag-iisip talaga ako na, praise the Lord, mayroong Bible study sa police, no? Dati nag-Bible study ako, binata pa ako sa police station. Ang chief of police pa noon, andito sa buong Aklan, si Colonel Durana, pero general na siya. Pero retire na nga. Ay, dati doon ay Bible study diyan sa police station sa plaza. Ayun sa mga cherry. Pero ngayon din ako naka-Bible study diyan. Ang dami ng pastor na Bible study. Kaligo police station. Binag-check pa si Kuya na 100 ay hindi na ako na Bible study. Kahit chief na kahit dami na pastor na Bible study. Pero dapat rin lang sa police station dapat. Hindi na sa PNP dapat. Meron din sa DPWA. Meron din dapat sa LTO. Meron dapat sa DOJ. Meron din dapat sa iba pang mga agency ng government, no? Sa lahat ng agency, no? Pati nga dapat mga contractor, Bible study. Kasi, alam ko ba makapakinig kasi ng Word of God yung tao. So, sila naman yan ay may mga religion, pero wala naman sila relasyon sa Panginoon, kaya ganon. Okay? So, ayan. Kaya mapansin natin na ang Bible study, bakit sa police lang, no? Dapat yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. So, kaya natagurian pa naman tayo na only Christian nation in the Far East, ang Philippines, tapos one man pala, the most corrupt in the Far East. So, bakit ganun? Ang dami naman natin ditong pista, ang dami mga procession, ang dami mga religious activity, pero corrupt pa rin. Ibig sabihin, pakitang tao, mga palabas lang. Pero yung tunay talaga na paging Kristiyano, hindi ako napapractice. Kaya, nagagawa ng mga tao yun, pagka-corrupt sila dahil wala silang pakitakot sa Panginoon. Alam mo kung sino lang matino ngayon na government official? Si Mayor Vico Soto, Mayor Magalong, at saka yung anak ni Lorin Garda, si Senator Garda, si Congressman Libistic, Congressman ng Batangas. Yun lang yung matitino ngayon ng mga
naglilingkod sa bayan. Kaya yung iba, self-serving na, no? Kailang interest. At ginagawa na lang nilang hanap buhay yung politics. Negosyo na lang. Parang pinamilya na lang. Yung ano, pedido mo, pag tapos na si tatay, asawa naman, pag tapos yung asawa, anak naman, tapos yung anak, apo naman. Parang sila na lang. Kaya, ang mayaman, lalong yayaman, ang mahirap ay lang mahirap. Tapos wala na dapat yung mga value added tax na yun. Wala naman yun sa dati sa atin ni Ferdinand Marcos Sr. Di ba nung hearing, no? Wala namang mga value added tax. Nakita mo, bumili ako na yero dyan, no? Sa likod, clean sheet. 320 pesos ko nung nakaraan na ng panyata. Nakarang araw. Tapos ay 320. Tapos nakita ko yung value added tax niya ay na 12%. May mga patong kaga, no? Ibis, mabili ko lang yan ng mga 180. Kasi napunta sa value added tax. Tapos pala, hindi naman pala napupunta sa healthcare ng Pilipino, sa education ng Pilipino, napunta lang pala sa bulsa nila ng mga politician at mga government official, pero hindi naman lahat. Napunta sa education, wala, ginakurap man. Bakit? Eh, pati naman sa PTA ay kami pag ng mga kailangan electric fan, PTA sabihin, saan yung budget ng DepEd? Hindi, nakurap na pala. So, ganun. So, ito si Asap. Sabi ni Asap, ay nakita niya din yung corruption doon pa naman sa time niya noon pa. Kaya pasalamat tayo na mayroong, before nangyari yan dito, mapansin mo, but as for me, my feet were almost gone. My steps had will not slip. Siya ay nadulas, siya ay tumalikod, at siya ay nanibugo, nagasilo siya, for I was envious, sabi ni Asap, at the police sa mga mangmang, sa mga hambog. Siya ay naga-envy. Ibig sabihin, nagkaibog, nagahikaw siya sa mga police, when I saw the prosperity of the wicked, nakita niyo yung prosperity, yung pag-unlad ng mga masasama. Diba, ang mga corrupt masasama. Pero nagpa-prosper, sabi niya, nagapan ako, naninibog ko ako. Eh, paano ba naman mag-prosper kung billion ba naman ginatakaw? Mayroon ba naman sasakyan na 40 na sasakyan, no? Kapag ang isa doon ay one time na nagamit, kasi hindi na nagamit. Tapos may isa doon na 35 million yung isa. Ito nga, bitbakan na dahil sa payong. Ha? At nung may isa pa, binili niya dahil sa payong lang. Dahil yung sasakyan may payong, binili niya yun dahil natuwa sa payong. Yung klase, no? So, prosperity of the wicked. And then, there are no bands in their debt, but their strength is firm, matatag ang ilang malakas. Matatag sila ang kanilang kalakasan. They are not in trouble as other men. Wala silang katubol-trouble. Sabi ni Asa. Neither are they plagued like other men. Wala man lang silang mga plague o yung mga salot sa kanila. Kasi siyempre, ang mga bahay nila matataas, elevated. So walang sakuna, walang salot. Eh kung mahirap ay sa mababang area, di baha, putik. So ganun. Therefore pride cometh, compasseth them about as a chain, violence covered them as a garment. Their eyes stand out with fatness, matataba ang kanilang mga mata. Matataba sila, they have more than heart could wish. Yung kanilang puso ay, kung anong ginawis ang puso na, sana makaroon ako ng malaking bahay. Ay, yung mga wish nila ay more than that, meron sila. They have more than heart could wish. Sana makaroon ako ng kotse. Maraming kotse. Mga Cadillac, Mercedes-Benz, mga pamamahaling sasakyan. So, pera, good wish, mayroon sila. Pagkain.
Alam niyo yung sabi ni Mio Magalong, di ba pag mayaman ay may boat, may combination, may boat sa bahay, pag mayaman, may boat yan. Tapos yung boat na yan, doon na nakatago yung pera. Siyempre ang boat na naman kasi laki ng mga aparador yan eh. Pero alam niyo, hindi na boat ngayon. Isang kwarto na yung nilagyan ng pera. No? Hindi na, ba ni Mio Magalong, hindi na boat. Isang kwarto na. Ano ba, bibili siya ng condominium unit. Ang condominium unit, ano ba ay may 3 room yan. O 4. Yung isang room dun, para sa pera na lahat. So, ganun, kayaman ang Pilipinas. Ganun, rin sila kayaman sa wickedness ng pagkurap. Pamungutang kasi kinurap na. Kaya kung bibigyan tayo ng 2 million bawat isa, bastante pa rin yung kurap nila, ibigay yan sa bawat Pilipino. Pati si Sia meron, pati si Kerlong ako palin. bastante. Lahat nga, pati ikaw. Bastante yan. Lahat tayo, lahat. Kaya, bastante. Pero, kaya pala mga tao ay naghihirap dahil may mga tao rin kasi na namamantala sa atin, kaban ng bayan at kaban doon. Kaya sabi ko sa they have more than heart to which they are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouths against the heavens. Yan. Bumaga, panin sila, against sila sa langit. And their tongue walketh through the earth. Alam niyo yung may champion dyan na, di ba kung sinanalo sa kay Alexandra Ayala, no? Yung sa tennis ba? 21 years old pa niya. Pero natatalo niya yung mga top 10 sa mga tennis na mga laro. Kaya nag-comment ako kapon, sabi ko ay prayed for you na manalo ka, prayed for you to win and become a champion ka. Tapos sunod ka. Tapos when thanks our Savior and Lord, thanks our Lord and Savior Jesus Christ, and stay humble. Ang comment ko ay pending, nakalagay doon ay i-review pa ng admin. Ano to? Ayaw nilang ikaw yung siyempre, gagamitin ko rin sa social media para si Lord Jesus rin ay makilala ng makabasa. Ayaw ikwan. Ayaw ikwan yung comment ko. Tapos isa pa rin, tinis na ibang naman ganun ba yun? Pero ibang word, pero nabangin ko doon na pasalamat ka lang sa ating Savior, si Lord Jesus Christ. Pending na naman. Ikwan ng admin pa. Pero kung comment mo lang ay mga congratulations, mabuhay ka, ay approve. Pero yung comment ko ay pending na. Ba't yan gano'n? Baka nakita maka-antay ko rin siguro yung admin. Ayaw nila na si Lord Jesus ay makilala. Diba naalala ko may mga star player, no? Sa mga boxing o basketball. Kasabi siya na salamat siya kay kanyang Savior, si Lord Jesus Christ. Ay ginakuha ko naman ng mga announcer, ginakat, ano ba yung ginapawungan? Ayaw nilang na i-broadcast si Jesus Christ. No? Parang gano'n, no? Mga against heaven sila. So dito rin sabi siya, they are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak wickedly, they set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Therefore people return hither, and waters of a full cup are run out to them. And they say, how that God know, and is their knowledge in the Most High. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. So itong mga ungodly ay nag-prosper sila sa world. Di ba napansin nyo, no? Kung ikaw nga na kumakayod ka ng patas, minimum lang ang sweldo mo, siyempre mabagal ang pag-prosper mo materially. Pero yung mga ungodly, mabilis sila mag-prosper. They increase in riches. Increase ang kanilang mga riches. Gadagdag ng gadagdag, gayaman ng yaman. But you know, mga tao pag, especially mga government official na mga iba, no? Sumisweldo na sila ng mga limpak-limpak na salapi. Sumisweldo na sila ng mga 40,000, 50, 70, 100,000, 200,000.
Tapos kulang pa rin sa kanila. Pag may milyon na sila, gusto pa rin magkaroon pa rin. Kahit sa mga, alam nyo, kahit sa mga kontrata na yan, meron yan silang mga cut. Halimbawa, sa congressman, halimbawa, meron siyang 18% o 20%. Yan, mga ganyan. O, kaya, yung mayaman sila. Pero hindi naman lahat. Pero parang majority na yata. Kalakalan na gano'n na yung sistema. So, salamat na lang na mayroong mga nag-voice out. No? Kaya sabi naman ng Biblia, walang lihim na di malalantad. Walang sekreto na di malalantad. Ibig sabihin ay mabuking lahat. Kaya salamat tayo na ganun ang nangyayari. At kahit may sabihin nga, commission on audit ay kakutsaba rin pala. Kasi nga sa Plaza, ang 4.9 million yan. Di ba, pinagawa na yan si Senator Rizal Tiberos na covered court, open pa yan, nakakalaro pa. Kahit sino ngayon, sarado na. Gawin, public yan, plaza, pero ginawang commercial. Pero siyempre, gina-renovate na naman nila. 4.9 million, pero yan lang. Oh, siyempre, may mga kuha na yan, may mga percentage na iba dyan. Tapos yung kita nyo pa crossing Kalibo, almost 2 million, yung mga bato-bato lang, tapos yung ilaw, pinalitan lang ng yung tubo, yung ilaw, tapos mga bato lang, pinturan, almost 2 million na. So, ganun, no? So, ganun talaga kapag. Kaya, minsan, wala nang gana magtingin dyan sa mga project ni, this where your taxes go. De. Hindi naman totoo yan, eh. Na, dito man na pumunta ang taxi nyo, pati rin sa bulsa nila, siyempre. Oh. Ayun. Kaya, itong si Asap, nangyari naman to noon pa. Kahit itong mga nangyari sa kasulukoy natin ay nakita na to ni Asap. Sabi niya dito. Kaya, behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Pero alam ko may mga Bible study lang diyan sa mga government official. Sigurado yan na matatakot sila sa Panginoon yan. Siyempre, i-Bible study ng pastor about sa pagdanakaw. Na maging tapat sa bayan, magpakatakot sa Panginoon. Wala kasi, puro pulis lang din na Bible study. At sa mga pulis naman, hindi naman lahat perfect and at sa mga pulis kasi yung iba dyan may mga duty rin. Kung sino-sino na available, pati ng uniform. So dapat lahat sana, no? Verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. For the day long have I been plagued and chastened every morning. If I say I will speak thus, behold, I shall open against the generation of the children. Pag sinabi niya to, ma-open sila. Katuto naman yan. Pag nasaktan, siyempre, pag natinaman, masaktan. Na pagtotoo, masaktan. Pero ito, ang kagandahan. When I thought to know this, nang malaman ko ang lahat ng bagay na to, it was too painful for me. Siyempre, ito mga negative na nangyari sa time ni Asaph at sa Israel. Pero ito, naintindihan niya, until I went into the sanctuary of God, hanggang makapasok siya sa sanctuaryo ng Diyos. Ibig sabihin, siyempre, sanctuary of God. Ito ay place of holiness. Ito ay sa templo. Kung sa atin, ito ay sa church. I went into the sanctuary of God. Then understood I therein. At naunawaan ko ang kanilang wakas. Ibig sabihin, mayroong reflection si Asaph dito na makita natin na finding resolution in God's presence. So nagkaroon si Asaph ng solusyon o resolution sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nung nandun sa sanctuary ng Diyos si Asaph, naintindihan niya. Ibig sabihin, pag tayo na pala sa presence ng Panginoon, then maintindihan natin pala itong sitwasyon. Until I went into the sanctuary of God. Nang tayo, sabi ni Asaph, nang pumunta siya sa sanctuary ng Diyos, naintindihan niya ang katapusan nila. Anong katapusan nito ng mga wicked people na to? Mga wicked people na to na nagyaman, nag-prosper dahil sa kanilang wickedness, maintindihan ni Asaph na sila rin pala ay may katapusan. Ibig sabihin, mamamatay rin. Hindi rin madadala yung kayamanan sa kabilang buhay. Naintindihan nyo? Sino pinakamayaman dito sa mundo na namatay na? Kasama na dyan si dating Presidente Ferdinand Marcos Senior, no? Namatay siya. Tatay ni Bongbong.
walang nadalang kayamanan. Si JJ, sino Jay? Mayaman na namatay. Mula ko. Hindi na, sa Katalima eh. Ay, boy pa naman si Kwan si Elon Musk. Di ba si Elon Musk pinakamayaman ngayon? Yung nag-imbento siya ng Elon Musk, no? Tama? Nag-imbento ng Tesla ba yun? Tesla. Oh. At SpaceX. Nag-imbento siya ng ano, yung sakyan na di kuryente lang. Pero wala pa dito sa Pilipinas, no? May naan. Pero hindi makabili lang, mga mayaman lang. So hindi tayo makabili talaga. Bike na. Hanggang bike lang tayo. Hanggang tricycle, hanggang motor lang. Bike. So, nang boy pa naman siya, pero siyempre ang mayaman. Si Bill Gates siya eh, naunahan pa siya. Sa Pilipinas, ang pinakamayaman si Villar Dinyatan. Mga Henry C, mga si Gokong Wei, yan. Pero pag, namatay na yata ay yung si Henry C, member yan ng CCF, yung junior. Yung tatay niya namatay na, yung mayari ng SM. So namatay yun, mayaman, wala namang nadala. Ayan. So maintindihan dito na pag tayo nasa presensya ng Diyos, manawaan natin na, ay mayaman nga sila. Hindi rin nila madadala yung kayamanan nila sa kabilang buhay. Okay? Iwanan lang naman yan eh. So, kaya, ibig sabihin, ang mga property natin, may iwan din naman pala. Kaya naisip ko nga doon, kahit sa bahay lang, simpleng bagay lang to, doon sa housing ay ang dami na may mga kutsara, ang dami mga plato, ang dami mga upuan, ang daming pinggan, plato niya, pinggan, no? Ang daming mga kaldero na, daming hanger, dami naming mga hanger ba? Tapos ang dami naming mga clip. Sabi ko, hindi na ito mahirapan si JJ, si Ana. Kung hindi na sila bibili kayo. Kung may iwan namin, marami na sila magagamit ba? Parang ganun ba? So, next generation na makinabang. Ibig sabihin, kung may property man tayo, alam mo, mga sakyan, lupain, ikon sa Panginoon. Sa Panginoon naman lahat yan eh. Heaven and earth are mine, saith the Lord. Ibig sabihin, ipagamit sa Panginoon. Investment yan eh. Good steward ikaw. Ipag-pray natin si Nayhaydi rin na sana magkaroon din sila ng pabahay, di ba? Ipag-pray natin, imposible kay may pumunta na doon sa bahay, na pabahay na ipag-pray na magkaroon sila ng housing. So, pinag-pray ko lang, nagkaroon siya ng housing sa naluok, nabunot pa ng pabahay. Galing kung may lupa ka na, ay hindi kakapasa. Dapat wakat lupa. Sige, sure pwede luwat lupa dito. Paano na ako may lupa ako pa? So, ganon. So, pag-pray lang. Pero pero may bahay na tayo sa langit, ha? Mansion sa langit, ha? Sabi ng Panginoong Isus, I have prepared for you, ha? Mansion sa langit. Okay? So, habang dito tayo sa lupa, tuloy lang ang buhay. Pero tandaan natin, katulad ni Asaph, maintindihan niya na nasa sanctuaryo siya. Then, I understood therein. Alam ni Asaph, yung katapusan ng mga wicked na to, ay wala rin kahimatan. Ibig sabihin, mapunta rin naman sa next generation. Pero sabi pa nga ng Bible na yung mga dito sa lupa ng mga yung sa wickedness ng mga property, mapunta rin yan sa righteous. So praise the Lord na maintindihan rin natin yan na yung mga nangyari sa ating lipunan na mga mayaman sila galing sa corruption, I understood therein. So, kung apelido mo yun, naisip mo, paano sa apelido kay Buntugon ay may 40 kasakyan, ang Buntugon family, tapos ay contractor ako, katuhuya siya, no? Ito yung apelido, no? Kung ikaw man ang apelido, no? Alam mo, Baclor, Mercado, family, si Nicola. De La Cruz, kung De La Cruz, okay lang, abo-abo man De La Cruz. So, mga ganun, no? Medyo magkuhan kasi kung magpupos ka, no? Nga, involved tayo mong pamilya sa ganun. So, mas maganda nga, kwan lang tayo, ordinary lang tayo, pero naglilingkod sa Panginoon, mas masaya. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last.
Eh paano kung nabigyan pala ako ng kwarta, no? Pera, galing rin para sa contractor sa corruption, no? Bo! Tapos baka matlupat tapos ay patindog yung church building. Uy, tuluya. Galing sa corruption eh. Ay, di lang yung ganun. Ay, mas maganda pa yung tinipon na mga people of God. So, ganun. Kaya, keep your focus on God. Kasi nag-focus kasi si Asap sa kwan eh. Tinina niya kasi yung sa kanan niya, sa kaliwa niya, nakita niya yung mga wickedness ng mga tao. Kaya, nagkaroon tuloy siya ng pag-iimbot na, ba't sila ganun? Ang dami nilang pagkain, ang dami nilang sakyan, ang dami ng pera. Tapos, ang kinakain lang namin ay palaging pangat. Ano yung ba yung kinakain lang natin ay palaging pangat? Bakit? Pangatlong init na. Pangatlong init. Oh, yan ang kinakain natin. Pero sila ay masagana sila. Yan ang nakita ni Asap. Pero nawala kasi sa focus sa Panginoon. Pero bumalik siya sa focus. Keep focus on God. Pumunta sa sanctuaryo. Then, I understood. Naalala niya, ganito pala. Pag nasa presence of God ka pala, maalala mo na ang katapusan din pala nila ay rin pala. Yung mga downfall rin pala nila. So, maganda na mamuhay tayo na live righteously. A good name. No? Mas maganda pa nga, choose a good name. Every one of us ay a good name. Piliin natin. Do good and live for the Lord Jesus Christ. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, thank you sa buhay ni Asap, sa kanyang observation, at nakita niya yung paano sa time noon pa man, nakita niya yung paano nag-prosper yung mga wicked, yung mga police, mga hambog, masagana sila. Ang kanilang mga wish ng kanilang heart ay more than that na meron sila. Yun man ay pagkain, pera, property, mga alagang hayop, at mga anything na property na meron sila, Panginoon, na nakita niya, Panginoon. Na-compare niya kaysa siya nang sa templo lang siya. Song lead, siya ang choir director, siya ang music director, at bilang propeta na gusto niya ay mamuhay na may katapatan at kung ano ang tama, yun ang gusto niya na ipaabot. Pero salamat, Panginoon, na bumalik ang focus niya sa iyo, Panginoon, sa sanctuary na pumasok siya. At na-understood niya na kung anong katapusan din pala ng mga wicked people ay doon din pala sa condemnation at doon din pala sa eternal punishment, Panginoon. So salamat kahit sa aming time, Lord, kung paano mga Filipino people ay naghihirap dahil sa mga korap, Panginoon. So maintindihan rin namin, Lord, na pag kami nasa presence mo, nakinig yung salita, maintindihan rin namin na ang katapusan rin pala nila na sila ay maparusahan, mabilanggo, mas worse pa, Lord, kung mayroon kang batas ng death penalty, sila rin ay lethal injection, Panginoon. At para wag silang tularan, at para na rin ang mga Filipino people, Panginoon, ay huwag maghirap. Kaya pala naghihirap ang aming bayan, Panginoon, dahil sa mga korap, Panginoon. At we pray na ito ay maparusahan sila. Salamat, Lord, ang salita ay totoo na walang lihim na di malalantad, walang sikreto na di mabubunyag. At thank you rin sa buhay ni Mayor Vico Soto, Mayor Magalong, Congressman Levisti, even si Senator Lacson, Panginoon, siya rin ay magpahir nito tungkol sa mga ghost project, mga anomaly. Thank you. We pray na dumami pa po ang katulad ng Mayor Vico Soto, Panginoon, na may tapat siya, Panginoon, sa paglilingkod sa bayan. Mayroong pagkatakot sa inyo, Diyos. Salamat sa kanyang parents, si Connie Reyes. At we pray si Vic Soto na maligtas rin, Panginoon, makilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Itong mga artista, even mga artist, Panginoon, mga politician, Panginoon, we pray na hindi lang sa police station, sa PNP may Bible study. We pray, Ama, Lord, na magkaroon ng Bible study sa Department of Justice, sa Supreme Court, sa Bureau of Customs, sa DPWH, sa
Ganunin o Diyos sa mga lahat ng agency sa Commission ng Audit, lahat ng agency ng gobyerno na tunay nga Lord na Pilipinas ang to, religious pero wala rin kwenta Panginoon pag religyoso dahil hindi naman kinasabuhay. Pero pag mayroon Panginoon mga pastor, mga baptist, mga Bible Baptist, mga fundamental Baptist na magtuturo ng Biblia na mayroong kapangyarihan galing sa Banal na Espiritu, I do believe Lord na babago talaga yung buhay ng mga opisyalis Panginoon ng bawat sangay ng gobyerno, maging sa governor, mayor, congressman, senator, lahat Panginoon, Espiritu Panginoon. Pag ang Word of God talaga ang kumilos at mapakinggan nila, ay hindi ito babalik na empty o void, kundi ito ay mapulfill lang gusto mo, Lord, sa buhay ng mga kaluluwang ito na napapamag din ay sila na blinded din sila Panginoon, blinded by prosperity of ng money and everything Panginoon na wala ring satisfaction because wala sila kay Jesus Christ. Kaya nagagawa nito, hindi pa rin sila satisfied. Even meron silang mga 40 cars or billion of pesos, wala silang satisfaction because they have no Jesus Christ in their heart. So we pray Lord na sila rin ay makadinig ng gospel at makilala nila si Jesus Christ na nagbayad ng kanilang kasalanan and they will repent and receive by faith Jesus Christ as their Lord and Savior. So we pray Lord na itong panalangin Panginoon ay inyong mapakinggan ng inyong bang lingkod na hindi lamang ang PNP ang may Bible study o mga EEP sa mga army, kundi pati na rin Panginoon sa mga nabanggit ko kanina sa DepEd, DPWH, sa DOJ, Bureau of Customs, LTO, lahat ng ahensya, sa DSWD rin Panginoon na magkaroon ng Bible study talaga Panginoon, na magkaroon ng batas na mayroong required ang Bible study para mapakinggan nila yung Word of God at maturuan about sa mga topic about sa pagnanakaw, about salvation, at everything Panginoon about the infierno, about